Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 23, talata 1 hanggang 7. Ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 23, verse 8 to 14. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Nararasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. Ang 7 taon at ang 7 araw, 6 na taon ninyong tatamtam ang inyong mga bukirin at 6 na taon lang din ninyong aanin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tamtaman at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo doon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga mahirap na hayop. Gayon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at tataniman ng olibo. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa 7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ng inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan ni babanggit man ng kanilang pangalan. Ang 3 pangunahing piyesta. Ipagpipiesta ninyo ako ng 3 beses sa isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 23 kabanata ng Exodo, versikulo 15 hanggang 21. Ang 3 pangunahing piyesta. Ipagdiriwang ninyo ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa 3 araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang aharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pesta ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang mga pesta ng mga tolda sa pagtatapos ng taon at sa pitasan ng ubas at ng mga punong kahoy. 3 beses isang taon. Lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin. At huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipesta para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina.
ang pangako at mga tagubilin. Versikulo 20. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 23, versikulo 22 hanggang 27. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking mga anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo. At sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, nitutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat na nangaharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 23, verse 28 to 33. At aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo, na magpapalaya sa Habeo, sa Cananeo at sa Heteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mga ganit sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unti aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. At ang aking itatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Philistia at mula sa ilang hanggang sa ilog at Euphrates. Sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay at iyo silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni isa sa kanilang mga Diyos. Sila hindi tatahan sa iyong lupain, baka pagkasalahin kanila laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo. This is the word of God. Amen.